So, ayun mga idol. So, ito naman. Lalagay natin. So sinalpakan ko lang ng ano. Tamaan to. So, try natin to mga idol. So, nag-zero lang ako. So, subukan natin. Yung takbo nito mga idol, 17 inches, 850 feet per second mga idol. So, naglalaro siya ng 852 to 857 mga idol. So, medyo malayo pa pero try lang natin. Subukan natin mga idol. Pellet use mga idol. Ito, Astro 18. Meron tayo ditong 18.3 grains mga idol. Then, subukan natin sa PLW mga idol. Then, try natin kung pwede na to sa pang-hunting. So, 850 feet per second. Maingay pa din talaga yung shroud ko, mga idol. Then, sinubukan ko lang kasi kung may sasabit siya o hindi. So, again, yung distance ng travel ng projectile nito pag galing sa muzzle, meron pa siyang dadaanan na shroud na mga ganito kahaba, siguro mga around 1.5 inch, mga idol, yung haba ng dadaanan niya na mayroong 7 mm na butas. Kaya, expected ko talaga na medyo magugulo-gulo yung aking patama. Pero, try natin to mga idol, Astro 18. First 5. Hanap lang tayo ng point of aim. Same target kung napanood nyo yung last video natin na ginamit natin yung ating NB20. So, nandun, tinabi ko muna. Ito muna. At subukan ko kung kaya ko ito i-tune mga idol. So, dito naman ako sa kanto ng ito lang yung pinuto ko kanina. Yan sa may X. Yan. So, nung nag-zero ako, unang puto ko dito sa X, ito yung tama niya. Astro 18. Then, yun. Okay. Lagay natin sa magandang zoom para malapit. So, hopefully malinaw na. Saglit lang. Hopefully malinaw na. Try ko muna tingnan dito. Baka malabo yung kuha eh. Okay. So, okay. Try natin dito sa dulo ng M. First shot ng Astro 18. Okay. Then sunod natin yung PLW. Okay. So, flyer. Wala akong ibang Astro. Nakalimutan. Yung namumuti na ito ng Astro. Pero, try natin. Okay. Namumuti na ito eh. Umaamag na. Try lang natin. Di bale, salpakan natin ng PLW. So, salpakan natin ng PLW. Tabi ko na itong Astro dito. So, ito naman, PLW. So, try natin. Nakikita nyo naman yan. Mag-iiba yung groupings niya. So, dito naman ako sa dulo ng N. Nakakalabit ko. Kalabit ko. Okay, malakas na talaga yung wind natin. Ayan. So, anyways, rumaraya, gawa ng sabi ko nga, yung raya hindi po problema. Yun, lakas ng wind. Isa pa, last one. Pero try natin ito mamaya pag walang wind. Bumaba. So try natin to mamaya pag walang wind. So same ito, matipid sa hangin. Same yung setup natin. Kaibahan lang. Short barrel kaya medyo mababa yung velocity. At ang tawag nito. Pero yung
air consumption niya mga idol, halos parehas lang. Medyo malamon ito sa hangin kasi syempre, maiksi yung barrel, kailangan kong percent. Pero set up ko pa mamaya, i-tune natin, then babalik ako sa inyo pag nagustuhan ko na. So, balikan ko lang itong may bumaba. Tingnan ko lang. So, para sa akin, Raya, meron lang akong bumabang isa. Another one, hindi ako kontento na bumaba eh. Yan. So, Raya talaga siya. Raya kahit may wind. So, sa Astro natin, tumatakbo siya ng 850. Pero pagdating sa PLW, tumatakbo siya ng 866. So, siguro kailangan ko pang pitikin ng kaunti pa. Abutin ko yung mga 880 feet per second. Then balikan ko kayo mga idol, tingnan natin kung ano na yung velocity niya sa, yung patama niya sa 880 feet per second mga idol. So, yung update lang ako mga idol, inalist ko yung shroud. Tinignan ko kung anong pinagkaiba nila. So, mas maganda siya na mayroong shroud. Pero ngayon mga idol, yung naging problem ko nung in-adjust ko mga idol, napansin ko nga, hindi na talaga siya umaakit yung velocity niya hanggang 901 lang, 913. So, yung duda ko mga idol, itong hammer na to, tama. Tama yung hammer natin. So, bumaon siya ng kaunti. So, ito yung papa-repair ko. Gagawin ko to ng butas, tapos isparang ko din ng stainless tulad ng isa natin unit. So, yung isa kong unit mga idol, naging ganito din yung hammer niya, parang nagkaroon siya ng ukad, kakapalo dito sa valve. Tapos, yung nangyari, hindi na umaakit yung velocity. So, kahit anong adjustment ng hammer spring mo, regulator mo, mga idol, hindi umaakit yan. So, ganun lang yung palo niya. So, una, aakyat yan. Pag in-adjust mo yung regulator, aakyat siya. Pero hanggang dun lang siya. Kahit adjustin mo yung hammer mo, ibaba mo, itaas mo, ganun lang din yung velocity niya, mga idol. So, siguro, tapos yung isa pa, nung linakasan ko nga, malakas na yung buga ng hangin niya mga idol. Yung ginawa nito, yung barrel ko pumasok, hindi kumalis. Ayan. So, napansin ko, pumasok na siya. So, bala ko sana, alisin siya at lihain yung, kasi laging tatama yung ano yan, yung set screw, tatama na yan, mapupunit yung barrel niyan. So, gusto ko sanang alisin na para baka sakaling pwede pa. So, inhila ko, hindi na siya maalis mga idol. Ayan. So, sinubukan ko lang siya ibalik at i-testing yung walang shroud. Halos mas maganda yung may shroud mga idol. So, hindi ko kasi may tune ito na unit dito. So, yung ano ko dito, yung diskarte ko dito, yung adjustment ng set screw, ay yung adjustment ng hammer natin, lalagyan natin to ng set screw para hindi na natin siya pag pinihit natin, pwede natin i-lock at maganda na yung ano niya, hindi bababa yung screw dito na ina-adjust pataas o pababa. So, minsan kasi pag pumuputok tayo, pag galaw ng spring, so gagalaw yan. So, may possible na umikot yan. Kahit paunti-unti kada putok natin, magkakaroon na yan ng effect mga idol dun sa ating patama. So, meron din tayo dito isa pang issue mga idol, yung swing natin, tsaka yung swing lock. Yung lock ng swing mga idol, yung sa likod. So, ngayon, sumabay siya, hinigpitan ko siya mga idol. Pero nagkataon na sumabay siya. So, siguro kailangan din natin to lagyan ng set screw. So, yung isa meron yung set screw, ito wala. So, mga ganyan mga idol na bagay at titingnan natin ito kung sa susunod ay maganda na ito mga idol na unit. And siguro kailangan ko rin luwagan pa ng kaunti yung 16mm para at least kung may sabit man ako mga idol, mahihila ko pa rin siya. So, ngayon alis ko lahat ng screw. Alis ko na sana yung lahat ng screw mga idol, pero nung hinila ko wala. So, ayaw niya mga idol sumabay. So, matigas siya. So, sa bahay ko na yung titirahin. Hindi ko na ito kakargahan mga idol. At sayang din ang hangin ko. So, ayan. Anyways, nandun yung patama niya mga idol. Medyo hindi pa maganda. Kaya gusto ko sana mga idol i-tono to mga idol para at least kahit pa paano yung bata mag-enjoy naman. So, pero yun nga. Ito pa. Meron pa akong isa. Ito mga idol na lock dun sa kanyang inaapakan ng hammer. Meron yung parang pin dito. Katulad ng pin sa hammer mga idol. Umuurong siya. Lumalabas. So, yung sa hammer natin na pin, linagyan ko to ng
ano yun, yung wire sa pang fishing mga idol, yung manipis na wire na ginagamit para sa mga barakuda, ganyan na mga gustong huliin. So linagyan ko ito, inipitan ko to kaya hindi na siya gumagalaw. Pero ito nakalimutan ko to, pero hindi naman siya nawawala sa spot niya, kaso syempre umuurong, hindi rin maganda tingnan. So anyways, ganun ba rin yung ano ko, yung kuha ko dito. So etong hammer, unahin natin to, hammer and hammer adjustment, then yung hammer mismo, papaspatan natin ng stainless yan. Hopefully next week. Then siguro yung valve ko mga idol, lalakasan ko pa ng kaunti mga idol. Yung valve spring ko, siguro lagyan ko ng kaunting washer o spacer na acetal para medyo kumapal, tumigas ng kaunti. So yung iba dyan na gustong mag-discarte na patigasin tapos wala silang spare na spring, gusto nyo patigasin yung valve nyo minsan, pwede kayong humanap ng isang acetal mga idol, o isang plastic na kaya nyo ipasok dito sa dulo ng inyong valve. So sa likod ng inyong spring. Yung mga ganito sa akin, kasi ito mga idol, walang valve housing to. So alam ko yung iba meron mga valve housing kaya wala tayong problema doon. Meron silang higpitan kung gusto mong patigasin yung spring o gusto niyo palambutan. So dito sa akin mga idol, wala po. Meron lang siyang spring guide. Meron tong spring guide sa loob, kaya yung open na open ito mga idol. Pag putok mo, open na open yung kanyang valve, pumasok yung hangin. So wala po siyang restriction dun sa valve housing. Yung isa kong unit mga idol, merong valve housing yung isang valve nun, yung 4.5 mm na butas, meron pong valve housing. Tapos ito, wala. Yung gamit natin, wala. 6 mm yung butas nun sa transfer port mga idol. So ito, may gagawin din tayo dito sa ating swing. Dito sa swing, may modify tayo dito. So medyo marami pa. So antabayanan din natin yan mga idol. Ito at least buo na. Yung paano na lang siya mag-work or para natin mapa-smooth yung takbo niya katulad ng isa. Napakadali i-tune mga idol. So ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. So may aabangan din kayo, kaya dapat maayos ko ito. May aabangan din kayo mga idol, yung regalo sa atin ni Sir Mercado PH mga idol. So ayan. So shoutout. Ayun mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po kailangan pa natin ito i-modify, then kaunti pang kalikot dito. Then hopefully next time na makita nyo to mga idol dito sa ating channel mga idol, maganda na po yung patama nito. Maganda na yung upgrade niya. So siguro sasalpa ko din dito yung isang digital gauge for checking lang naman. Pag hindi na, pag okay na ako, salpa ko na itong ibabalik na natin yung analog kasi baka mabagsak yung baka mabagsak lang nung bata. So anyways, so sa mga interested po ng Hunter kay Rob Randall Paipa, so hindi po ito sponsor ni Sir Rob Randall Paipa. So back in naman sir, kahit yung 2-piece na ganyan, yung 2-piece na mayroong bubble level, Sir Rob Randall. Ayan, shoutout po sa inyo Sir Rob Randall Paipa. At hopefully tayo manalo dun sa side lever niya na receiver. Ayan, so meron din si Boss Rob ng hammer type na receiver and meron siyang side lever na receiver. Although hindi pa rin po tayo sponsor niyan, pero siyempre bibigyan na natin dito o sina-shoutout na natin dito mga idol sa ating channel. So support tayo sa mga local makers mga idol. Sponsored man natin o hindi, pero maraming salamat po sa nag-sponsor sa atin mga idol. Dito kay Sir Leandre Go, ayun, shoutout po sir, thank you sa NB20 natin na barrel. Ayan, thank you, maraming salamat po. At nandyan po yung ating pangalan. And dito naman po kay Sir Brubert sa PLW, ayun, with the help of Oscar Noble, ayan, na-sponsoran din tayo ni Sir Brubert ng PLW, napatikim tayo ng malulupit niyang pellet. Ayan, thank you, shoutout po sa inyo sir. And kay Sir Sam, ayan, napatikim tayo ng PSP slug mga idol. So nag-sponsor din si Sir Sam ng PSP slug. So ayun, shoutout po sa inyo sir, thank you. And maraming salamat po. And sino pa nga ba yung ating sponsor dito? Ayan, so yung maker natin, si Sir Butch Mesa, ayun, thank you. Shoutout po kay Sir Butch Mesa, nagpapagawa tayo doon ng maiksing shroud. Yung sa dulo lang, yung tip. So para maiksi lang din. Kasi nga, ginagawa ko is as short as possible, mga idol.
So, ayan, meron din tayong parating na mga item kay Sanronski. Ayan, hindi po sponsor. Sir Marcado, ayan, shoutout po sa iyo, Sir. Sir Marcado Phil or PH, mga idol Philippines. So, shoutout po sa inyo, Sir. At meron at tayong parating na barrel galing sa kanya. So, sponsor po ni Sir Marcado. Ayan, sponsored po tayo ng 17 inches pellet siya for local pellets na barrel. Ayan, pang-hunting barrel pa. So, ayan mga idol. So, may mga katanungan dyan mga idol, pero kayo mag-iwan sa comment section natin mga idol para maisagot natin yan. At mamaya gagawa ako ng video after ko kumain mga idol habang nagpapahinga at mag-aantay ako ng paghapon. So, gawa tayo ng video regarding dun sa ating mga tanong sa comment section. And shoutout na din tayo. So, pangatlong video for the day, mga idol. Thank you. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.